Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1991. Gayunpaman, tinawag siya ni Noel bago siya lumabas ng pinto. Nabalitaan ko na malapit ka nang makakalaban ni Wesley sa arena ng postahan. Nagtaas ng kilay si Jackie at ibinalik ang tingin kay Noel. Natitiyak niyang hindi iyon sinasadya ni Noel bilang isang katanungan dahil halos lahat ng mga alagad doon ay alam ang tungkol dito. Alam din niya na itinuring ng ibang mga disipulo ang balitang ito bilang isang bagay na pag-uusapan at pagtawanan pagkatapos ng hapunan. Kaya naman, hindi siya nito sinagot bagkus ay hinintay niya itong magpatuloy. Idiniin ni Noel ang kanyang mga labi at sinabing, dapat kulang ka sa mga puntos ng kontribusyon sa ngayon at mukhang handa kang pumunta muli sa Soul Hall. Tumango si Jackie. Walang duda tungkol dito. Kung pinapayagan ang mga kondisyon, handa pa siyang manatili doon ng isang buwan, mapahamak ang Soul Shockwave. Nararamdaman niya ang kanyang kapangyarihan na lumalakas ng unti-unti at kahit na hindi niya nakikita si Wesley bilang kanyang karibal, kailangan niyang maging maingat dahil hindi pa rin siya sapat na lakas para talunin siya. Bahagyang umubo si Noel at tila nahihiya sa susunod niyang sasabihin ngunit itinuwid pa rin niya ito at sinabing, alam mo ba na ang mga bagong di-formal na disipulo ay maaaring magkaroon ng ilang benepisyo? Hindi alam ni Jackie. Nanatili siyang nag-iisa sa lahat ng ito kaya wala siyang narinig tungkol doon. Ngayong napag-isipan na niya, si Noel lang ang pinakamadalas niyang nakausap at alam iyon ni Noel. Bumantong hininga siya at sinabing, wala pang isang buwan mula nang sumali ka sa Dul Sovereign Pavilion kaya kwalipikado ka pa rin para sa benepisyo. Karapat-dapat kang makipagpalitan ng 50 puntos ng kontribusyon para sa 500 mga kristal na mababa ang grado. Dapat sinabi sa iyo ng iyong deacon ang tungkol dito kaya hindi ako sigurado kung bakit. Napataas ang kilay ni Jackie sa implikasyon na ginagawa ni Noel. Dapat ay may nakatagong dahilan kung bakit hindi ibinahagi ni Deacon Ambrose ang benepisyong ito sa mga bagong informal na disipulo. Tumalikod siya para lubos na humarap kay Noel na may pasasalamat na tingin. Salamat, Kuya Noel, sa pagsabi mo sa akin ng lahat ng ito. Saan ako pupunta para magpalit? Napangiti ng mahina si Noel. Hindi mo kailangang pumunta doon sa iyong sarili. Bagamat mayroon pa ring kaunting pagkakaiba sa katayuan sa pagitan ng bago at lumang informal na mga disipulo, maaari mo pa ring hilingin sa mga runner na disipulo na tulungan kang gawin ang palitan. Kakailanganin mo lamang na ipasa sa kanya ang 500 mababang uri ng kristal at ang iyong Jade Identity Card at siya ang gagawa ng kapalit para sa iyo. Pagkatapos nito, maaari kang bumalik dito upang mag-enjoy ng isa pang 5 araw ng pagsasanay. Natuwa naman si Jackie dahil doon. Mahalaga para kay Jackie na magsanay hanggat maaari bago ang laban kay Wesley at ang pagkuha ng mga puntos sa pamamagitan ng mga takdang aralin ay kukuha ng labi sa kanyang oras. Mas gugustuhin niyang iwasang kunin ang kursong iyon kung maaari. Bahagyang umubo si Noel and in a nonchalant voice said, Wesley has reached high attainment in his gold attribute martial arts skills kaya mas maganda kung hindi mo siya lalabanan ng ulo. Tandaan na ang mga diskarte o kasanayan sa katangian ng ginto ay nagtataglay ng mas mataas na lakas ng pag-atake kaysa sa iba pang mga kasanayan sa katangian. Bagamat madaling makuha ang ganitong impormasyon, lubos pa rin ang pasasalamat ni Jackie sa pabor ni Noel. Masiglang tumango si Jackie sa ulo. Salamat, Kuya Noel. Itatago ko lahat ng ito sa isip ko. Siguradong babayaran kita balang araw. Kabanata 1992. Nang makabalik si Jackie sa kanyang silid, agad niyang pinatawag si Brooke upang gawin ang palitan sa 7 Stars Hall. Ang tungkulin ng isang runner na disipulo ay magsagawa ng mga gawain para sa mga formal at informal na mga disipulo at si Brooke ay itinuturing na veterano sa mga bagay na ito. Mabilis siyang pumunta sa 7 Stars Hall dala ang Jade Identity Card at Spirited Crystals ni Jackie, iniwan si Jackie na maghintay sa kanyang pagbabalik. Si Jackie ay maaaring pumunta sa mismong palitan ngunit hindi niya gusto ang mga tao. Bukod pa rito, siya ay isang sikat sa mga informal na disipulo at ito ay pinakamahusay na maiwasan ang pakikipagtalo kay Wesley. Alam niyang hinding-hindi hahayaang mawala ni Wesley ang pagkakataong makipag-usap sa kanya at ayaw niyang mag-aksaya ng hininga sa ganoong tao. Bumalik si Brooke makalipas ang isang oras at ibinalik kay Jackie ang kanyang Jade Identity Card na matagumpay na na-update na may 50 puntos ng kontribusyon. Tumingin siya kay Jackie na may ekspresyon na nagpapahiwatig na may sasabihin siya sa kanya ngunit hindi niya alam kung dapat ba. Napataas ang kilay ni Jackie. Niyaya niya si Brooke sa kanyang silid at nagsali ng tsaa. Isubo mo, bakit ayaw mo? Nagkaroon ka ba ng ilang problema sa panahon ng errand? O may nang-aapi sa'yo? Umiling si Brooke at tinanggap ang tsaa mula kay Jackie. Hindi ako nabully.
Maraming taon na akong nasa samahan ng clan, at kahit na minamaliit kami ng mga formal at informal na mga disipulo, hindi sila mangangahas na ay bully ang isang veterano na tulad ko. Kaya lang, naramdaman kong may mali noong ginagawa ko ang pagpapalit. Isang bakas ng pag-uusisa ang bumungad sa mga mata ni Jackie at kumaway siya para magpatuloy si Brooke. Bamantong hininga si Brooke at kumunat ang noo. Maraming beses na akong nakagawa ng ganitong uri ng palitan dahil ang lahat ng mga bagong informal na disipulo ay magpapalit ng kanilang 500 low-grade spirited crystals para sa 50 puntos ng kontribusyon sa mismong susunod na araw pagkatapos sumali sa Dual Sovereign Pavilion dahil hindi naman sila kulang sa spirited crystals para gawin ito. Ang lugar kung saan gagawin ang exchange ay sa 7 Stars Hall Assignment Submission Area at pamilyar ako sa person in charge. Yung person in charge. Akala ko ba lahat ng mga pagsusumit ng assignment ay hinahawakan ng mga disipulo? Tanong ni Jackie. Upang matiyak na ang mga disipulo ay makakakuha ng mga puntos ng kontribusyon, ang Dual Sovereign ay nag-set up ng iba't ibang mga post para sa mga disipulo. Ang mga trabahong tulad nito ay karaniwang hinahawakan ng isang formal o informal na disipulo ngunit. Sa paghusga sa sinabi ni Brooke, ang namamahala sa pagsusumit ng assignment ay tila hindi isang alagad. Isang tingin sa ekspresyon ni Jackie at alam na ni Brooke ang pinagkakaguluhan niya. Mahina siyang tumawa at sinabing, totoo na ang 7 Stars Hall ay kabilang sa Dual Sovereign Pavilion at ang kahalagahan nito ay pangalawa lamang sa Martial Art Techniques at Martial Skills Hall. Sa makatuwid, ang mga post doon ay hindi karaniwang ibinibigay sa mga disipulo dahil sa takot na sila ay makalusot ng mga puntos. Pagkatapos ng lahat, ang mga puntos ng kontribusyon ay maaaring gumawa o masira ang karera ng isang alagad dito. Ang mga posisyong ito ay karaniwang pinangangasiwaan ng mga deacon ng personal. Ang bawat deacon ay may sariling menor de edad na kaitiwala. Ang mga menor de edad na kaitiwala na ito ay dati ring mga disipulo, ngunit ang kanilang antas ng paglilinang ay hindi pa umabot sa antas ng isang diakono kaya maaari lamang silang maging mga menor de edad na kaitiwala. Tumango si Jackie bilang pag-unawa. Hindi siya masyadong pamilyar sa mga administrator ng Dual Sovereign Pavilion. Alam niyang may mga matatanda bukod sa mga ulo. Pagkatapos ay hinati ang mga elder sa mga formal na elder at informal elder na may mga kwalifikasyon at kapangyarihan ng formal na elder na mas malakas kaysa sa mga informal na elder. Alam din niya na ang mga diakono ay may hawak na maraming mahahalagang posisyon at ang ilang mga bagay na walang kabuluhan ay inilagay sa kanilang jurisdiction. Gayunpaman, hindi kakayanin ng mga diakono ang lahat ng walang tulong ng mga menor de edad na kaitiwala at kahit na ang katayuan ng mga menor de edad na kaitiwala ay mas mababa ng kaunti kaysa sa mga alagad, sila pa rin ang namamahala. Kabanata 1993. Ang menor de edad na kaitiwala na namamahala sa pagsusumit ng assignment ay si Stuart Fleming at nagtatrabaho siya sa ilalim ng Deacon Ambrose. Agad siyang umiling nang mabalitaan niyang pumunta ako roon para ipagpalit ang 500 low-grade spirited crystals para sa contribution points. Hindi raw nag-apply ang mga benepisyo para sa mga bagong informal na disipulo sa pagkakataong ito at medyo nawala ang ekspresyon niya nang sabihin niya iyon, ani Brooke. Nagsalubong ang kilay ni Jackie. Naalala niya ang sinabi ni Noel sa kanya noon at hindi pa rin niya moari kung ano ang nangyayari. Marahil ay sinusubukan ni Noel na sabihin sa kanya na iba ang pakikitungo ng Dual Sovereign Pavilion sa batch na ito ng mga bagong informal na disipulo kaysa sa lahat ng nakaraang batch. Kasabay ng nangyari sa mga kontribusyon na puntos, sinabi ni Jackie sa kanyang sarili na dapat siyang maging mas maingat mula ngayon. Baka pati ang mga administrador ay sadyang minamaliit ang kanilang bagong batch ng mga informal na alagad. Kung ganoon nga ang kaso, hindi katakatakang labis na minamaliit ng matatandang disipulo ang bagong pangkat ng mga informal na disipulong ito. Gayunpaman, hindi talaga inisip ni Jackie na iyon ang nangyari. Pagkatapos ng lahat, ang Dual Sovereign Pavilion ay nirerango din bilang numero 1 asosasyon ng clan sa West Cersei State. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay masisimangot at lilikha ng sama ng loob sa mga bagong informal na disipulo. Itinuro ni Jackie ang 50 puntos ng kontribusyon na idinagdag sa kanyang Jade Identity Card at nagtanong, paano mo nakuha ang mga puntong ito kung nakansela ang benepisyo ngayong taon? Maaari nating pasalamatan si Deacon Ambrose para dyan. Malapit na akong sumuko dahil pinipilit talaga ni Stuart Fleming na kanselahin ang benepisyo. Gayunpaman, nakita ni Deacon ang iyong Jade Identity Card sa aking kamay nang malapit na akong umalis at excited na tinanong ako kung ano ang ginagawa ko doon. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat at agad niyang pinagsabihan si Stuart Fleming sa pagsasalita ng walang kaparirikon at iyon ay kung paano ko nakuha ang mga puntos. Lalong lumalim ang mga linya sa noo ni Jackie. Si Ambrose Adams ay nag-iwan ng magandang impresyon sa kanya.
Ang dahilan kung bakit tinulungan ni Ambrose si Jackie na pauwiran ng kaunti ang mga gulong ay dahil tinulungan siya ni Jackie kasama si Zeph at alam ng publiko na sila ay mga mortal na kaaway. Gayunpaman, kung talagang kinansela ang benepisyo, kung gayon ang ginawa ni Ambrose ay lumabag sa panuntunan at anumang kinalaman sa mga puntos ng kontribusyon ay isang seryosong bagay. Hindi kailanman hayagang lalabag si Ambrose sa mga patakaran para lang matulungan si Jackie. Bukod dito, sinabi niya na si Stuart Fleming ay nagsasalita ng walang kaparerekon, ibig sabihin ay hindi nakansela ang benepisyo. Dapat ay may dahilan kung bakit sinabi iyon ni Stuart Fleming. Sinusubukang gumawa ng mga ulo o buntot mula sa kabuuan. Nakakasakit ng ulo si Jackie. Pakiramdam niya ay may makapal na pool ng pandikit na bumubulusok sa kanyang utak. Ang buong bagay ay nagiging mas komplikado. No wonder sinabihan siya ni Noel na isantabi muna ang buong bagay kung hindi niya maisip, tutal, level up naman ang priority niya. Kaya naman, dala ang bagong nakuhang 50 puntos ng kontribusyon sa kanyang card, muli siyang sumugod sa Soul Hall samantalang, gaya ng dati, si Noel ay natagpo ang nakaupo sa likod ng kanyang mahabang mesa na may patay na tingin sa kanyang mukha. Bahagya siyang nabuhayan nang makita niya si Jackie na papasok sa lugar. Gayon din, gaya ng dati, tinanong niya si Jackie kung ilang araw niya gustong manatili doon na sinagot ni Jackie sa pamamagitan ng pagtataas ng 5 daliri. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang Jade Identity Card sa mesa. Napabuntong hininga si Noel at puno ng paghanga ang mukha at sinabi, hindi ko alam kung anong payo ang maibibigay ko sa isang master na tulad mo. Nakakainggit talaga ang talent mo. Hindi mo maiisip kung gaano kagulat ang iba kung malaman nilang nakapasok ka sa antas ng kahirapan sa ika-4 na Array Eye Door. Kabanata 1994. Mahinang tumawa si Jackie at sinabi sa malumanay na tono, hindi yata ako master. Medyo swerte lang siguro ako pagdating sa spirit attribute skill cultivation. Umiling si Noel at may kaunting lungkot sa mukha na para bang nataman siya ng matinding suntok sa sinabi ni Jackie. Iminuwestre niya ang pinto ng array ay gamit ang kanyang baba, nag-iwan sa kanya ng walang pag-aalinlangan na hindi na niya gustong makipag-usap kay Jackie. Muling tumawa ng mahina si Jackie at pumasok sa pinto. Bago siya dumating, iniisip niya kung dapat ba niyang taasan ang antas ng kahirapan ngunit pagkatapos ng maingat na pag-iisip tungkol dito, nagpasya siyang huwag na. May ilang paraan pa bago siya ganap na umangkop sa antas ng kahirapan sa 4 at kung padalos-dalos niyang itataas ang antas ng kahirapan, tiyak na madaragdagan ang kanyang pasanin. Ang labis na epekto mula sa Soul Shockwave ay hindi makakabuti sa kanya. Matapos ma-activate ang array, muling napuno ng Soul Shockwave ang silid. Pumikit si Jackie at nagsagawa ng ilang hand seal gamit ang 2 kamay. 2 itim na soul sword ang agad na lumutang pataas at pababa sa kanyang mga kamay. Sa pagkakataong ito, ang layunin niya ay paikliin ang ikatlong soul sword sa loob ng 5 araw at subaybayan din ang oras sa loob ng kanyang puso sa halip na lubusang isawsaw ang sarili sa pagsasanay. Sa huling pagkakataon, wala siyang karanasan, at ang Soul Shockwave ay sumugod ng walang anumang babala. Sa kabutihang palad, sa oras na iyon, ang kanyang tunay na enerhiya at espirito ng enerhiya ay naubos na at ngayon ay gumaling na siya. Ito ay tiyak na magdudulot ng isang malaking dagok kay Jackie kung ang array ay biglang sarado sa panahon ng pinaka-critical na sandali ng tagumpay. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakataon para sa mga pambihirang tagumpay ay hindi dumarating sa bawat oras. Kung ito ay padalos-dalos na maabala, magtapon ito ng spanner sa kanyang pagsasanay at kailangan niyang maghintay ng mahabang panahon para sa ganoong pagkakataon. Lumipas ang mga minuto at segundo at ang ikatlong soul sword ay dahan-daang tumigas at sa madaling araw sa ika-5 araw, sa wakas ay nakondense niya ang ikatlong soul sword. Hingal na hingal siya habang tuwang-tuwang nakatingin sa ikatlong soul sword na lumulutang sa kanyang palad. Sa nakaraang 2 matagumpay na karanasan, mas madaling i-condense ni Jackie ang ikatlong soul sword sa pagkakataong ito. Gayunpaman, sa kanyang pagkadismaya, natuklasan niya na magiging mas at mas mahirap mula sa puntong ito pasulong upang linangin ang Void Slayang. Hindi naman siya nagtagal para i-condense ang unang soul sword ngunit tiyak na magtatagal siya para mag-condense pa ng mga espada sa ibaba ng linya. Hindi banggitin ang dami ng espiritong enerhiya at tunay na enerhiya na kailangan niyang palawakin. Si Jackie ay nakararanas ng paghahati ng ulo, pamumula ng mga mata, at panginginig matapos niyang maubos ang kanyang tunay na enerhiya at espiritong enerhiya. Ang Soul Shockwave ay naapektuhan pa rin ang kanyang kaluluwa at ang pananakit ng ulos ay lalong tumindi habang ang hadlang na ginawa ng kanyang espiritong enerhiya ay unti-unting nababawasan. Magsasayang ako ng 10 kontribusyon kung lalabas ako ngayon, ungol ni Jackie. Nagsimula siyang gumawa ng mga kalkulasyon sa kanyang ulo siya ay narito sa loob ng 4 na araw at 1 oras. Ayon sa panuntunan ng Soul Hall, kahit 1 oras ay sisingilan sa isang buong araw na rate kaya kung siya ay lalabas ngayon, siya ay nasasayang 10 puntos ng kontribusyon.
Mas nakakakilabot ang emosyonal na sakit noon kaysa sa pisikal na sakit na nararamdaman niya ngayon. Gayunpaman, kung magpapatuloy siya sa pagsasanay, maaaring masira ang kanyang pinagmulang espiritu at iyon ay isang bagay na hindi niya maaaring hayaang mangyari. Kaya naman, wala siyang choice kundi ang umalis. Napabuntong hininga siya, dahan-daang bumangon mula sa lupa, at lumabas ng pinto sabay buntong hininga. Agad namang napatayo si Noel na nakataas ang isang paa at kumakain ng sunflower seeds nang makita ang maputlang mukha ni Jackie at duguan ang mga mata na parang may karamdaman. Oh my God, okay ka lang ba? Paano ka naging ganito? Hindi ba pareho ang antas ng kahirapan? Kabanata 1995. Walang pag-aalinlangan si Noel sa kakayahan ni Jackie matapos masaksihan ang kanyang unang 5 araw sa antas ng kahirapan sa Array Idor, ngunit sa pagkakataong ito ay tila nagkaroon ito ng emosyonal at pisikal na pinsala sa kanya. Mabilis na naglakad si Noel para saluhin siya bago siya mahulog. Napabuntong hininga si Jackie at sa pagod na tono ay sinabi, "Huwag mo akong alalahanin, hindi ako nasaktan. Naubos ko na lang ang spirit energy at true energy ko." Nagtaas ng kilay si Noel at bahagyang idiniin ang meridian point ni Jackie gamit ang kanyang daliri at gaya ng inaasahan niya, naubos na lahat ang totoong enerhiya sa loob ng meridian points ni Jackie, at konting spirit energy na lang ang natitira. Lalo siyang nawala ng malay. Ano kaya ang posibleng ginagawa mo sa loob para maubos ang lahat ng iyong tunay na lakas at espiritong enerhiya? Tanong ni Noel. Mahinang tumawa si Jackie at sinabi sa kanya ang totoo. Nalampasan ko ang isang bottleneck. Iyon lang. Dahil dito, agad na nagtaas ng kilay si Noel. I must say pareho kayong mataas sa talent at tapang. Ang soul shockwave para sa antas ng kahirapan sa 4 sa Array Idor ay sapat na upang patayin ang sinuman at gayunpaman ay nakalabas ka mula dito ng buhay pagkatapos na makalusot sa isang bottleneck. Kahit sino ay maingat na tatahakin ngunit tila hindi ka natatakot na ang soul shockwave ay makapinsala sa iyong pinagmulan ng kaluluwa. Sumagi nga sa isip ni Jackie ngunit sa sobrang intensyon niyang i-condensate ang ikatlong soul sword ay itinapon niya ito sa likod ng kanyang isip. Noon lang siya nakalabas, nakaramdam siya ng takot sa kanyang ginawa. May note siya sa sarili niya na hindi na niya dapat gawin iyon. Umiling si Noel. Ang kanyang pangunawa kay Jackie ay nagsabi sa kanya na ang ilang mga payo ay magpapatalbog lamang kay Jackie. Kalimutan mo na. Nagsasayang lang ako ng hininga dito. Siya nga pala, ngayon lang ako nakatanggap ng ilang balita na maaaring interesado ka. Pupunta si Wesley sa arena ng labanan sa Taya bukas at ang kanyang kalaban ay si Dale Woodward na nasa ika-143 na pwesto. Naisip ko na baka gusto mong obserbahan ang labanan kaya huwag kalimutang pumunta. Nang marinig ito ay napatuwid ng katawan si Jackie at malamig na tumawa. Tila hindi siya tiningnan ni Wesley bilang isang karapat-dapat na kalaban. Kung hindi ay hindi siya makakasama sa isa pang labanan bago ang pakikipaglaban nila ni Jackie. Salamat, Kuya Noel, napakalaking tulong mo sa akin nitong mga nakaraang araw, sabi ni Jackie. Mapagpakumbaba na umiling si Noel at sinabing, walang balat sa likod ko. Ipinapasa ko lang ang nalalaman ko. Nag-usap pa sila ng kaunti bago bumalik si Jackie sa kwarto niya. Ang kagandahan ng pagkakaroon ng isang tirahan sa sarili, walang makakaistorbo sa iyo at hindi na kailangang matakot na malantad ang lihim ng isang tao. Ang 10 araw ng pagsasanay ay naubos ang lahat ng kanyang lakas, kapwa espiritu at katotohanan, at hindi banggitin ang emosyonal na pinsala sa kanya. Nakatulog agad siya nang tumama ang ulo niya sa unan. Mula nang magsimula sa daan patungo sa paglilinang, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong makatulog sa isang tunay na kama at kinailangan niya magmuni-muni upang ipahinga ang kanyang katawan. Kaya naman, hindi na nakapagtataka na isang araw at isang gabi siyang natulog at pagkagising niya, tanghali na kinabukasan. Ang kanyang tunay na enerhiya at espiritong enerhiya ay ganap na na-charge ngunit hindi niya ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay dahil alam niyang walang magdamag na tagumpay sa larangang ito at na siya ay papasok lamang sa isang dead end kung siya ay nalulubog ng husto sa pagsasanay. Si Nashwood ay isang bundle ng nerves mula nang malaman niya ang pakikipaglaban ni Jackie kay Wesley kaya natural lang nalalabas siya sa mustard seed ngayong may kaunting libreng oras si Jackie sa kanyang mga kamay. Kabanata 1996. Tinapik ni Nash si Jackie sa balikat at sa medyo masakit na tono ay sinabi niya, dapat kang magpahinga ng higit pa at magdahan-dahan. May 2 linggo pa. Mababaliw ka kapag nasugatan mo ang sarili mo ng mahigpit. Tumango si Jackie at alam niyang nag-aalala lang sa kanya ang kanyang ama. Huwag kang mag-alala, ama. Alam ko ang ginagawa ko. Ito ay totoo. Wesley ay isang mabigat na kalaban ngunit hindi isa nakatumbas ng halaga sa aking breaking ang aking likod. Siya ay nagbibigay lamang ng isang maliit na bahagi ng aking pagganyak para sa pagsasanay na ito ng husto. Ang pinakamalaking motivator ko ay baka maipadala ako sa frontline kapag sumiklab ang digmaan.
Makakatulog lang ako ng mapayapa kung patuloy akong mag-level up. At saka, hindi ko alam kung bakit pero hindi ko maalis ang pakiramdam na ang Dual Sovereign Pavilion ay may pinaplanong fishy para sa amin, mga bagong informal na disipulo. Napakagandang dahilan ni Jackie para maramdaman iyon, isa ang implikasyon ni Noel, at dalawa ang nangyari sa palitan ng kontribusyon. Bukod dito, alam na alam ni Jackie ang kanyang posisyon na hindi makapagpabago ng anuman sa pavilion at dapat na mas tumutok sa paghahanap ng mga paraan upang maprotektahan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-level up upang siya ay maging karapat-dapat sa kanila. Tumango si Nash. Malinaw niyang alam na ang mga bagay ay hindi katulad noong sila ay nasa Daxia World. Maaring nasuportahan niya si Jackie noon pero ngayong nalampasan na siya ni Jackie sa kakayahan, hinahayaan na lang niya si Jackie na gawin ang mga bagay sa sarili niyang paraan. Ang Wesley na iyon ay isang intermediate na yugto ng likas na antas na isang antas sa itaas mo. Sinaliksik ko ang pagkakaiba sa mga antas ng paglilinang at isang bagay na sigurado ako ay kahit na ang intermediate na yugto ng likas na antas ay isang antas lamang na mas mataas kaysa sa iyo, ang potency at reserba ng tunay na enerhiya ay higit sa doble ng sa iyo. Lalong nag-alala si Nash at mahinang umiling. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala para kay Jackie, alam kung mayroon kang mga kristal na nakakakuha ng kaluluwa, na absorb ang isang malaking halaga ng mga fragment ng kaluluwa ng mga nakatatanda, at hindi nagkukulang ng anumang mga diskarte o kasanayan sa martial art ngunit mayroon pa ring pagkakaiba sa pagitan ng malawak na karagatan sa kapangyarihan sa pagitan mo ni Wesley. Huwag mo siyang maliitin. Ako ay nag-aalala tungkol sa iyo mula nang malaman ko kung gaano kalakas ang mga mandirigma sa intermediate stage ng likas na antas. Bahagyang tumango si Jackie. Napag-isipan na niya ang lahat ng ito dati ngunit wala siyang nakitang dapat ikabahala. Bukod sa pagtaas ng antas ng paglilinang ng isang tao, ano pa sa tingin mo ang maaaring magpapataas ng potency at reserba ng tunay na enerhiya ng isang tao? Hindi napigilan ang tanong nito si Nash. Siya ay tumawa at sa isang masiglang boses ay nagsabi, akala mo ba ay hindi malalaman ng iyong matandang ama ang sagot sa isang pangunahing tanong na tulad nito? Bakit ang sagot ay ang mga kasanayang iyong nililinang? Kung mas mataas ang antas ng mga kasanayan na iyong nililinang, mas makapangyarihan at mas maraming reserba ang iyong magkakaroon ng tunay na enerhiya. Tumango si Jackie at ngumiti. Tama na yan. Wesley might be one level higher than me but we're cultivating different techniques. Kung pupunta ako sa ugat na iyon, maaari pa akong lumabas na mas malakas kaysa sa kanya. Siyempre, naisip na ito ni Nash pero hindi pa rin maalis ang pag-aalala. Alam kong nililinang mo ang Divine Void Heavenly Path at ito ang pinakahuling pamamaraan sa Divine Void World, mas malakas kaysa sa alinman sa mga diskarte sa ikatlong mundong ito ngunit kulang ka pa rin sa karanasan upang gamitin ang diskarteng ito. Kahit na may karanasan ka na sa mga nakatatanda, hindi pa rin nawawala ang katotohanan na nagsisimula ka sa square one. Sabihin mo sa akin ang totoo ngayon, masasabi mo bang tiwala ka sa sarili mong paglilinang sa Divine Void Heavenly Path na ito? Naging matigas ang sulok ng labi ni Jackie. Siya ay nakatuon sa Void Slaying at inilagay ang Divine Void Heavenly Path sa back burner. Kaya naman, walang paraan na masasagot niya ang tanong ng kanyang ama ng may kumpiyansa. Hindi ko masasabi iyon ng may kumpiyansa ngunit gayunpaman, nahawakan ko ang ilan sa Divine Void Heavenly Path at sigurado ako na ang lakas ng aking tunay na enerhiya ay mas malakas kaysa sa isang average na manlalaban ng intermediate level ng likas na yugto. Chapter 1997. Yun, confident ako sa. Bukod dito, ang Divine Void Heavenly Path ay may isang madaling gamiting function. As long as I have that card to play, I believe kaya kung talunin si Wesley. Napataas ang kilay ni Nash. Nawala ang kanyang kuryosidad. Anong klaseng function? Ang paglilinang sa banal na walang kabuluhang landas sa langit ay hindi lamang nagpapataas ng lakas at reserba ng aking tunay na enerhiya ngunit nagbibigay din ito sa akin ng paunang kaalaman sa mga batas ng kalawakan dahil ang landas mismo ay naglalaman ng mga batas ng kalawakan, mitigang paliwanag ni Jackie. Mga batas ng kalawakan. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Nash ang katagang ito. Naiintindihan niya ang kahulugan batay sa mga salita mismo ngunit hindi nagkaroon ng pisikal na karanasan nito. Humigop si Jackie ng kanyang tsaa at sinabing, tulad ng nabanggit ko, paunang naiintindihan ko ito. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig kong sabihin kapag naunawaan ko na ito ng lubusan. Tumango si Nash, hindi pa rin kumbinsido na magiging okay si Jackie sa pakikipaglaban kay Wesley. Bahagyang bumantong hininga siya at sinabi, alam kong mas alam mo ang iyong sariling mga lakas ngunit dapat kong sabihin ito, kung minsan ang pagkakaiba sa antas ng paglilinang ay hindi maitawid. Kung si Wesley ay isang antas na mas mataas kaysa sa iyo, kung gayon siya ay isang antas na mas mataas kaysa sa iyo. Kahit na mas mataas ang teknik mo kaysa sa kanya, hindi ka mas malakas kaysa sa kanya.
Tumango si Jackie. Alam niya ito ng mas malinaw kaysa sa iba, alam ko, alam ko. Ang pagkakaroon ng mataas na cultivation level ay parang pagkakaroon ng high-end na makina. Kung mas mahusay at mas malaki ang makina, mas maraming gasolina ang maaari nitong hawakan at sa gayon ay mas maraming enerhiya ang maibibigay nito. Walang itinatanggi na si Wesley ay nasa mas mataas na antas ng paglilinang kaysa sa akin, ngunit malalaman mo sa lalong madaling panahon kung sino sa atin ang mas malakas at kung sino sa atin ang mas mahina. Napataas ang kilay ni Nash at sa naguguluhang tono ay nagtanong, hindi ba 2 linggo na lang ang laban? Bakit mo sinabing malalaman ko din agad? Ibinaba ni Jackie ang kanyang mga mata at pinunasan ang lahat ng emosyon sa kanyang mukha. Marahan niyang ibinalik ang tasa sa mesa at sa mahinahong tono ay sinabi, masyadong mahaba para sa akin ang 2 linggo. Kakalabanin ni Wesley si Dale Woodward bukas at doon ako magmamasid sa laban. Bukod sa kinaumagahan, isang pulutong ng mga disipulo ang nagtipon na sa paligid ng arena ng pakikipaglaban sa taya. Ang balita ng laban ay kumalat sa buong pavilion at ang katotohanan na ang 2 manlalaban ay kapwa nasa nangungunang 200 ranggo ay naging isang laban na hindi dapat palampasin. Bukod dito, ang 2 sa kanila ay nagkaroon ng maikling panahon ng paglilinang. Sa hinaharap, malamang na sila ay maging nangungunang 10 informal na mga disipulo at pagkatapos ay ma-promote upang maging formal na mga disipulo at ang kanilang karera ay tataas mula doon. Ang Wager Battle Arena ay matatagpuan sa pinakasilangang bahagi ng Dul Sovereign Pavilion. Isa itong malaking open space na espesyal na itinalaga para sa arena ng labanan sa taya. Walang mga gusali doon bukod sa 7 malalaking battle platform na espesyal na itinayo na may mga porma sayon. Ang arena ng labanan sa taya ay nahahati sa 2 bahagi, ang isa ay ang 7 battle platform na matatagpuan sa gitna, at ang isa ay ang viewing platform na nakapalibot sa battle platform. Ang platform ng panunood ay napuno ng hindi mabilang na mga upuan at sa oras na ito, kalahati ng mga upuan ay okupado na. Maliban sa mga napiling disipulo, ang ibang mga disipulo ay dapat pumunta sa arena ng labanan sa taya bawat buwan upang makipaglaban. Kung hindi sila pinahihintulutan ng mga pangyayari o kung sila ay nasa isang retreat practice, ang mga laban ay ipagpapaliban hanggang sa oras na sila ay handa na sa laban. Ito ay isang garantiya na ang mga upuan ay puno kung mayroong anumang mga manlalaban mula sa pinakamataas na 300 ranggo o kung ang isang taong may katayuang celebrity ay lumalaban sa arena ng labanan sa taya. Kabanata 1998. Ang pagmamasid sa isang labanan ay maaaring magbigay daan sa isa na maunawaan ang lakas ng ibang mga disipulo at mapataas din ang karanasan ng isang tao sa pakikipaglaban. Kahit na ang kasalukuyang ranggo ni Wesley ay 187 lamang, ang katotohanan na siya ay naging lamang. Doon sa maikling panahon at nagkaroon din ng suporta ni Elder Sayer na ginawa siyang isang celebrity. Tiyak na aakyat siya sa top 10 ranking nang wala sa oras. Maging ang mga informal na disipulo sa top 50 ranking ay hindi gaanong katanyagan gaya ni Wesley dahil karamihan sa kanila ay nakarating sa kung saan sila sa pamamagitan ng mahabang oras ng pagsasanay at unti-unting nadagdagan ang kanilang lakas. Ang ginawa nila ay higit na tiyaga kaysa sa talento at si Wesley ay parehong sagana. Sa makatuwid, hindi nakakagulat na ang kanyang pakikipaglaban kay Dale ay nakakuha ng atensyon ng maraming informal na mga disipulo. Si Wesley, bilang pangunahing tauhan ng kwento ngayon, ay nakaupo sa viewing platform na may mga sipsip sa paligid niya. Ang mga sipsip na ito ay gustong manalo sa mga puso ni Wesley, at ang kanilang mga salita ay tila pinahiran ng pulot, habang sila ay nakasalansan ng mga papuri sa kanya. Si Wesley, syempre, ay nag-e-enjoy. Nakaupo siya na nakapikit ang mga mata at bahagyang kulot ng kanyang mga labi habang sila ay nagbubanten sa mga papuri sa kanya. Ang lalaking may tatsulok na mata ay isa sa mga sakap. Bagamat malakas ang kay Kuya Dale, ang kanyang talento ay walang halaga kumpara sa iyo. Ang iyong talento kung ilalagay sa Dul Sovereign Pavilion, hindi, kahit sa lahat ng iba pang third-graded clan associations, ay lalabas sa tuktok sa lahat ng iba pang informal na disipulo. Natitiyak kung tiyak na kukunin ka ni Elder Sayer bilang kanyang napiling disipulo at tiyak na angat ka sa antas na parang rocket sa panahong iyon. Oo, maging ang nangungunang 10 informal na alagad dito ay tumango bilang pagkilala sa inyong mga talento. Tiyak na ikaw ang mananalo sa laban ngayon at sa lalong madaling panahon, maaari mo pang labanan ang nangungunang 50 informal na disipulo. Pagkatapos, ito ay isang one-way na kalye para sa iyo upang maging isang formal na disipulo. Napataas ang kilay ni Wesley. Sa panlabas, tumanggi siyang magbigay ng komento sa lahat ng mga papuri ngunit sa kanyang puso, tinanggap niya ng buo ang mga salita nito. Ni minsan ay hindi niya naisip na ang kanyang talento ay mas mababa sa iba.
Ang mga napiling disipulo, marahil, ngunit tiyak na hindi ang iba pang mga informal na disipulo, kahit na ang mga nasa nangungunang 10. Pakiramdam niya ay maikli pa ang kanyang cultivation, at kung ito ay kapareho ng panahon ng kanilang paglilinang, tiyak na matatapakan sila sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang malapit nang marating ang sukdulan ng pagsuyo, sila ay bigla nakarinig ng sunod-sunod na mahinang bulalas na dahilan upang mapatingin si Wesley at ang iba pa sa direksyon ng dahilan, at nakita lamang nila ang ilang nakadilat na informal na mga disipulo na nakikipag-usap sa isa't isa sa nasasabik na boses. Oh my God, hindi ako makapaniwala na nandito si Kuya Duncan. Talagang nakalabas na siya sa kanyang meditation retreat. Tila naaalala ko na siya ay nandoon sa loob ng 3 buwan habang siya ay nasa retreat mula nang matalo niya ang 3 ranggo na informal na disipulo at sa gayon ay siya mismo ang naging 3 ranggo. Baka mas malakas pa siya kaysa sa unang ranggo na informal na disipulo ngayong natapos na niya ang kanyang 3 buwang pag-urong. Oo. Tiyak na hahamunin niya ang mga formal na disipulo pagkatapos maging numero 1 informal na disipulo. Talagang kasuklam-suklam ang kanyang talento. Naaalala ko na sumali siya sa Dual Sovereign Pavilion kasabay ni Brother Wesley at hindi nagtagal ay nakapasok siya sa intermediate level ng innate stage. Hindi ako makapaniwala na mas malakas pa siya ngayon. Ang pagkukumpara sa sarili ko sa kanya ay nagiging malungkot akong patatas. Ang mga salitang ito ay dumaloy sa tenga ni Wesley at naramdaman niyang parang nakatanggap siya ng isang sampal sa mukha na bumasag sa lahat ng dati niyang kasiyahan sa pagsuyo. Kung kailangan niyang piliin kung sino ang kanyang pinakamalaking karibal sa buhay na ito, kung gayon ay walang alinlangan na ito ay si Duncan Pierpoint. Sumali siya sa Dual Sovereign Pavilion kasabay ng Duncan Pierpoint at noon pa man ay palagi niyang pinipigilan. Nakatingin lang siya ng buong sigasig habang nilalagpasan siya ni Duncan ng panapanahon. Ang pag-iisip na si Duncan ay naging 3 ranggo at lumakas pagkatapos ng kanyang pag-urong sa pagninilay-nilay ang nagpaikot sa kanyang puso sa galit. Kabanata 1999. Hindi iyon ang pinakamahirap tanggapin. Ang pinakamahirap tanggapin ay ang paraan ng pagkukumpara sa kanya ng ibang tao kay Duncan at kasama niya na laging lumalabas ang pinakamasama sa kanilang dalawa. Ilang sandali lang ang nakalipas, naramdaman niya ang kanyang talento na medyo mababa lang ng kaunti sa mga piniling alagad ngunit ngayon ay nabasag na ang ilusyon na iyon sa pagdating ni Duncan. Kahit gaano pa siya kahusay, walang paraan para kumbansihin ang kanyang sarili na mas mahusay siya kaysa kay Duncan dahil ang pag-iral ni Duncan ay parang araw na naglaho sa lahat ng iba pang bituin sa kanyang makapangyarihang liwanag. Ang lalaking may tatsulok na mata ang pinakamagaling sa pagsuso. Nasasabi niya sa isang sulyap kung ano at ano ang nararamdaman ni Wesley, kaya mabilis niyang sinabi, malakas si Kuya Duncan, walang duda tungkol dyan. Pagkatapos ng lahat, mayroon siya. Ang suporta ng mga puntos ng Pure. Ang Big Elder ng Dual Sovereign Sect ay nagmula sa parehong ang kanya at kung ako sa kanya, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para suportahan din siya. Sino man, kahit na ang mga may pinakamasamang talento, ay mabilis na nag-level up sa ilalim ng mga kondisyong iyon. Ano pa ang masasabi tungkol kay Brother Duncan? Ang mga salitang ito ay tila nakamit ang kanilang inaasahang epekto at bahagyang bumuti ang pakiramdam ni Wesley. Tama ang lalaking may tatsulok na mata, tiyak na nakarating si Duncan sa kinaroroonan niya sa suporta ng Big Elder. Ang Big Elder, bilang pangalawang in-command ng Dual Sovereign Pavilion, ay dapat na mayroong arsenal ng mga mapagkukunan sa kanyang kamay na ginugol niya sa Duncan. Kaya natural lang na nalampasan siya ni Duncan. Kung si Wesley ay may parehong mapagkukunan tulad ng mayroon siya, iniwan din niya si Duncan sa alikabok. Sa isiping iyon, mas lalong gamaan ang pakiramdam ni Wesley. Noon niya nakita ang isang pamilyar na figure sa gitna ng mga tao. Nang makita siya roon, nagulat siya ngunit agad itong napalitan ng panunuya. Siya scoffed at sinabi, he dares to come here. Nandito kaya siya para obserbahan ang away namin ni Dale. Ang tanong niya ay napalingon ang lahat ng iba pang sip-sip sa paligid niya kay Jackie. Alam na alam nila ang lahat ng awayan ng dalawa sa pagitan nila. Pagdating kay Duncan, hindi na sila naglakas loob na magsalita tungkol sa kanya ngunit ito ay isang ganap na naiibang kwento pagdating kay Jackie. Kung tutuusin, sa kanila, siya ang alagad na nakarating sa kinaroroonan niya sa pamamagitan ng kapalaran. Hindi man lang nila nadama na mayroon siyang mga kwalifikasyon upang maging isang informal na disipulo at sa gayon ay hindi dapat magtamasa ng parehong katayuan tulad nila. Nakasuot ng informal na uniforme ng disipulo si Jackie at isinama niya si Brooke. Kung tutuusin, hindi siya pamilyar sa maraming bagay sa Dual Sovereign Pavilion at natatakot siyang maligaw sa kanyang pagpunta rito kaya maaari na rin niyang isama siya at para gumanap siyang komentarista para sa laban. Napuno na ng kalahati ang viewing platform at mabilis silang nakahanap ng liblib na pwesto para mauupuan ng dalawa.
Ni minsan ay hindi tumingin si Jackie kay Wesley, na para bang naroon lamang siya sa pagkakataong nagmamasid sa laban. Ang punk na ito ay tiyak na marunong maglagay ng isang gawa. Malamang na hindi niya naunawaan ang tunay na lakas ng nangungunang 200 ranggo ng mga informal na disipulo para tanggapin niya ang hamon ni Brother Wesley nang walang anumang pag-aatubili. Akala siguro niya matatalo kanya dahil nagkataon na mas malakas siya kaysa sa karaniwang tao sa labas. Anong biro niya? Dapat pinagmasdan niyang mabuti ang sarili niya sa salamin. Kabanata 2000. Nakatingin kay Payne ang lalaking may tatsulok na mata na may masamang ekspresyon sa mukha. Malamig siyang tumawa at sinabing, "Look at him acting all cool and as if he doesn't care about anything at all." Kung wala siyang pakialam, hindi na siya pupunta rito. Siguradong natakot siya tungkol sa nalalapit na laban kay Brother Wesley na pumunta rito para tingnan ka. Sa pagkakataong ito, hindi niya sinabi ang lahat ng ito para purihin si Wesley ngunit sinadya niya iyon dahil walang katapusan itong inis nang makita niya si Jackie na mukhang walang pakialam sa mundo. Paano kaya nagkaroon ng taong katulad niya? Naisip ni Hanel na kahit ang pinakamalakas na bayani sa buong kontinente ng Hestia ay hindi kikilos na parang HOTS *T, hindi matatalo ng sinuman, ano ang nagbigay ng karapatang kumilos si Jackie ng ganoon. Siya ay walang iba kundi isang bagong informal na disipulo. Pagkatapos, may katotohanang hindi siya nakapasok sa Dul Sovereign Pavilion sa pamamagitan ng karaniwang paraan. Hindi siya nakapasok kung hindi dahil sa malapit ng sumiklab ang digmaan. Oo, totoo na si Jackie ay nakatanggap ng mga papuri para sa kanyang lakas ni Elderly, ngunit gaano pa rin kabigat ang bigat nito. Sa katunayan, siya ay mas mahusay ng kaunti kaysa sa lahat ng basura doon, hindi karapat-dapat na tawaging isang informal na disipulo. Halata namang ganoon din ang nararamdaman ni Wesley sa lalaking may tatsulok na mata. He chuckled and said, "Oo, sino sa tingin niya ang nagpapa-impress sa acting all cool? Dapat aminin na lang niya na nandito siya para tingnan ako imbes na magpanggap na hindi siya natatakot sa nalalapit na away sa akin." Pagkasabi noon ay bigla niyang naisip ang araw na pinahiya siya ni Jackie sa harap ng lahat ng iba pang alagad. Sa isiping iyon, pinanangkitin niya si Jackie. Bagamat may panuntunan na nagsasabing ang mga manlalaban ay hindi maaaring magdulot ng permanenteng pinsala o kamatayan sa kanilang mga kalaban, hindi iyon nangangahulugan na hindi niya matatalo si Jackie hanggang sa hindi siya makabangon sa kama sa loob ng ilang buwan. Binalaan ko na siya dati na balang araw babayaran ko siya. Tumango ang lalaking may tatsulok na mata. Inaasahan niya ang araw na bugbugin ni Wesley si Jackie sa isang pool na hindi man lang siya makilala ng sarili niyang ina. Nararapat niya iyon sa paghahambing sa kanya sa isang walang kwenta, walang kulturang hayop. Sa totoo lang, wala siyang pakialam kung mamatay si Jackie ngayon. Napakabastos niya noong araw na iyon. Nandoon kaming lahat at nakita kung paano siya kumilos. Hindi siya dapat patawarin ng ganoon kadali. Kailangan natin siyang turuan ng leksyon na ang Dul Sovereign Pavilion ay hindi isang lugar para kumilos siya ng napakayabang. Sabi ng lalaking may tatsulok na mata. Nakisabay naman agad ang iba sa pang-aalipuste kay Jackie. Oo, kailangang ipakita sa kanya ang kanyang lugar. Sa tingin ba niya ay kaya niyang kumilos ng cool sa harap natin dahil lang sa mas magaling siya ng kaunti kaysa sa lahat ng bagong recruit na informal na disipulo? Anong biro? Alam ng lahat na ang mga bagong recruit na informal na disipulo ay isang bangkos ng basura. Nandito lang sila para maging mga kanyan. Hindi ako makapaniwala na iniisip niya na kasing galing siya ng iba sa amin. Ilang araw lang ang nakalipas, nakita ko ang ilan sa mga bagong recruit na informal na disipulo na hinahamon ang mga matatandang disipulo sa isang labanan sa arena ng pakikipaglaban sa taya, at narito, hindi nagtagal ay lumuhad sila para humingi ng buhay sa sandaling magsimula ang laban. Dapat silang manatili sa basurahan kung saan sila nabibilang sa halip na tumakbo dito. Huminga ng malalim ang lalaking may tatsulok na mata at sa tonong nanghihinayang ay sinabi, "Sayang hindi natin mapupunit ang kanyang mga paa. Kung gagawin natin iyan, tiyak na mapaparusahan tayo sa pagdudulot ng permanenteng pinsala." Napangiti si Wesley dahil doon. Totoong hindi natin magagawa iyon pero hindi ibig sabihin na hindi natin mababali ang bawat buto sa kanyang katawan. Isipin mo ang sakit na dapat niyang pagdusahan noon. Excited silang nagpatuloy sa pag-uusap ng medyo matagal at habang palihim na sumulyap kay Jackie. Siyempre, alam ni Jackie kung ano ang sinasabi nila tungkol sa kanya ngunit nagpa siya na hindi nila karapat-dapat na pilipitin ang kanyang mga knickers. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.